Sa pagsalubong po ng bagong taon, nananawagan po kami ng Philippine Animal Welfare Society na wag na po sana tayong gumamit ng paputok sa bahay dahil ito po ay nagdudulot ng matinding stress at takot at pinsala sa ating mga alagang aso at pusa. Maaari po tayong mag-celebrate sa ligtas na paraan upang masaya pa rin ang lahat kasama ng ating mga fur babies. No to firecrackers! Happy New Year po sa inyong lahat, sa mga Aspen lovers natin dyan and animal advocates at responsible pet owners. Ako po si Alden Richards, nakasama nyo sa Iwas Paputoxic Campaign. Hello Kathden fans! Nako, kamusta ang New Year natin so far? Kasi ang Kathden po, si Ma'am Kath at Alden ay mas magiging in love. Mas lalong in love sa 2026. Mas lalo silang babagay, mas lalo silang magda-jive, mas lalo silang magiging matchy-matchy mga kasmas. Yan ang ating main item mga kasmas. At marami pang iba. Tapos, pero ito, unahin ko ito. Kagabi nag-post, no? Nagpaalala si Alden sa mga tao, especially sa mga nagpapaputok tuwing New Year, na iwasan na po natin, no? Yung mga pagpapaputok, mga kasambreros, mula ito sa Philippine Animal Welfare Society or PAWS nga mga kasambreros. Sabi na, huwag sanang gumamit ng paputok ngayong New Year mga kasambreros kasi nagdudulot ng matinding stress at takot sa pinsala sa mga alagang aso at pusa mga kasambreros. So maaari tayong mag-celebrate ng parang way na ligtas, no? At saka safe na paraan mga kasambreros. So which is tama mga kasambreros. Sabi ni Alden dito ay Happy New Year from Alden Richards mga kasambreros, para sa mga Aspen lovers at animal advocates mga kasambreros at responsible pet owners. Tapos ang sabi niya dito ay ang cute nito, iwas paputoxic ngayong 2026 mga kasambreros, last day ng 2025 mga kasambreros. So say yes to a year free or fear-free New Year mga kasambreros. Ito ang sinabi ni PAWS Ambassador Alden Richards mga kasambreros. So yun, which kumapa makes sense kasi sobrang daming mga hayop din ang especially mga alaga natin at takot, no, sa mapaputok at saka sobrang ingay mga kasambreros. And then ito, next item natin. Ito, sobrang cute ng ginawa ni Jason Starr dito mga kasambreros na isang Kathden admin. In-edit yung picture ng Kathden. Welcoming 2026 full of love. So ito na isa sa mga main items natin actually ito mga kasambreros. In-edit yung picture ng Kathden, naging kulay green ang kanilang damit mga kasambreros. Pero may picture talaga ang Kathden dito nung time na nasa Stardust sila, no? Kasama dito si Carmi Raimundo mga kasambreros na isa sa dalawang writers ng Hello Love Goodbye and Hello Love Again mga kasambreros. So yun, naging kasama tuloy si Jason Starr mga kasambreros. Pero edited ang picture na ito, yung kulay lang ng damit tapos si Jason na nandyan sa tabi mga kasambreros. Pero yung meron talaga sila black yung kulay ng damit ng Kathden dito mga kasambreros sa anggulong ito nung nasa Stardust sila mga kasambreros. Tapos ito 17 hours ago, Joshua Garcia at Catherine Bernardo pinarangalan bilang King and Queen Blockbuster of the Year. Kaya maraming nagre-request na sana magsama sila sa isang teleserye movie. Gusto niyo ba na si Joshua Garcia maging leading man ni Catherine? Hindi namin gusto. Si Alden yung gusto namin. Pero ito po ay last year pa po ito mga kasambreros na inawardan sila na phenomenal box office cinema queen at si Joshua naman sa lalaki sa ABS-CBN. Pero as a whole si Alden po tsaka si Catherine ang may ganitong title mga kasambreros. So wala po makakaagaw, no, mga kasambreros. Tapos ito ng main item natin mga kasambreros. So mas magiging in love, mas magiging panatag, mas magiging tahimik ang Kathden mga kasambreros sa 2025 o sa 2026 mga kasambreros. Dubai Palaboy bago matapos ang 2025, isa lang ang malinaw sa puso ng fans. Kathden pa rin. Hindi man lagi magkasama sa eksena, pero kapag nagtagpo ang mga mata, may kilig na hindi kayang itanggi. Tahimik, natural, pero ramdam na ramdam. At kahit anong mangyari, hanggang dulo ng 2025, Kathden pa rin ang pipiliin. Amen, no?
Tama mga kasambreros. Tapos yung pictures ng Kath din. And then si Mami Min mga kasambreros doon sa headliner of the year sa Manila Bulletin, February 2025 mga kasambreros. So parang hinalo-halo na niya ng mga pictures mga kasambreros. And then yung nung pumunta si Alden sa birthday ni Kath mga kasambreros. Tapos, pasensya na po kayo, maingay ang paingay ang mga ano dito, ang mga manok mga And then ito, so cute nito mga kasambreros, no? Naka-blue si Alden, naka-red, naka-pink naman si Catherine. One day ago, model actress, actor, and entrepreneur Alden Richards and Catherine Bernardo. So, pero ito po ay part pa ng kanilang Lazada na endorsement dati mga kasambreros. So, na-recall lang, no? Ni Ma'am Donna May Landicho mga kasambreros. So sana magsama ulit sila either sa Pepsi or sa Lazada mga kasambreros kasama si Ann Curtis. Tapos 4 hours ago, walang kailangang patunayan si Catherine, tahimik pero solid, hindi naghahabol ng validation. Ang legacy na ang nagsasalita. She is and will always be the standard. Si Mida Basilio ito mga kasambreros, no? Tapos pictures ni Ma'am Catherine na naka-green si attorney. So, tapos nagpo-post mga kasambreros sa camera. And then ito, grabe to, Star Power, 19 hours ago, Carla Estrada reportedly furious beyond control over Catherine Bernardo's bold interference in the secret, fragile love story of Maris Racal and Daniel Padilla. Truth behind hidden tensions. Hindi ko lang kung ano to, sobrang tagal-tagal na ng mga issues na ganito mga kasambreros. Tapos sana binibigyan nila ng parang justification na last year pa ito, date na ganito. So parang ganun ba, no? Kagaya sasabi natin na ito throwback photo lang, throwback video and so on. So pag hindi ko naman alam, sinasabi ko mga kasambreros. So ito parang sasabi natin na hindi siya fake news, fake information, false information. And 100 plus ang nag-like dito, no? Sana naman pagkaganto, lagyan nila ng petsa or kahit year man lang na 2023 pa ito, no? Ganun ba? So kasi ang mga tao akala ay kasi nga 'di ba wala nang Kathniel, Dankay na ang layag na layag ngayon, tapos magpo-post sila ng ganito. So isipin ng mga tao na recent ito mga kasambreros, which is halata naman ang picture dito ni Nina Daniel at Catherine ay throwback mga kasambreros, no, nung Star Magic Ball 2022 pa yata ito mga kasambreros, or 2021, no, something like that mga kasambreros. So yun lang, no, sana lagyan nila ng justification na matagal na ito and so on. Kasi parang nakakatawa na minsan inis, no, na parati nilang pinapost or nagpo-post sila pero akala bago or fresh na information pero matagal na pala. Ito, next item natin mga kasambreros, no? Si Cecilia Mercado, bumati ang Kathleen ng Happy New Year everyone. Enjoy your day 8 hours ago. Pero ito po ay picture ng Kathleen during the promo of Hello Love Again. First press conference ng new movie alert ng Hello Love Again mga kasambreros 2024. Naka full smile si Tisoy, parang nanalo at saka naka-jackpot. Tapos si Ma'am Catherine ganun din po. So kunwari ay bumati lang ang Kathleen mga kasambreros ng Happy New Year 2020, Happy New Year everyone, no, para mamaya sa 2026 countdown mga kasambreros. Tapos yun, no, but again, ito po ay yung picture na ginamit dito ay during pa ng promo or ng press con, very first press con ng bagong movie alert ng Hello Love Again mga kasambreros. So lilinawin lamang po natin. Ito, next item natin, sobrang cute ng ginawa niya, no, ni Ma'am Levi's dito, no, na isang Kathleen, Alden Richards at Ma'am Catherine supporter din po. 1 hour ago ginawa niyang Santa Claus si Alden Richards mga kasambreros. Alden Richards, Happy New Year to all, no? Tapos may suot-suot si Alden ng Santa Claus outfit mga kasambreros. Pero yun, although we do not promote Santa Claus, we promote and we believe in Jesus Christ. Pero ito po ay outfit lang, no, at katuwaan ni Mama Levi's mga kasambreros na isang supporter din po ng
Catherine, mga kasombreros. Then ito, of course, si Queen Flor hindi nagpahuli. Bagay ba silang dalawa? Of course, they are so bagay, no, Queen Flor. So si Queen Flor, isa din sa mga admins at saka solid supporters, mga kasombreros ng Catherine, no. Dito po ay picture ng Catherine na kung saan ay parang kinikilig na parang nakapikit, mga kasombreros, no. Sina attorney at Tisoy na naka-white sila. So yun po, mga kasombreros. Sila po ay sobrang bagay, hindi lamang sa camera, hindi lamang sa pelikula, kundi sa totoong buhay, mga kasombreros. And then ito, nakakatawa na naman ito, mga kasombreros. 22 hours ago, Kathniel Diaries, araw-araw kang awitan at mamahalin. Tapos picture ng picture ng Kathniel, parang awa nyo na, mag-move on na kayo. Ang nakakaan dito, ang dami pa rin nagla-like, mga kasombreros. Ako, siguro pag dumating ang panahon na kunwari lang hindi magkatuluyan ng Catherine, 274 likes, so sakali lang kung makasakali lang po na hindi magkatuloy ng Catherine or magkaroon ng ibang partner ang dalawa. So magre-reformat ako, mga kasombreros, no, as a sign of respect sa dalawa, mga kasombreros. So, maaring, kunwari, nagkaroon ng partner si Alden na iba, hindi si Ma'am Catherine, tapos si Ma'am Catherine nagkaroon din ng ibang partner. So, dalawa sila yung sasali ko, pero kasama na yung partners nila. Siguro ganun yung gagawin ko, mga kasombreros. Pero, yun nga, no, we're hoping and praying na sila talaga magkakatuluyan. We're definitely very positive and hopeful, mga kasombreros. So, yun po, no, kasi, ang nangyari dito, parang kasinungalingan na lang itong araw-araw kang aawitan at mamahalin. So, panluloko na lang ito, mga kasombreros. Naintindihan ko sila, pero sobrang tagal na nag-break sila, 2022. So, 2023, mga kasombreros. So, tapos, 2025 na ngayon, magdadalawang taon na, mga kasombreros. Sana mag-move on na ang mga Catherine. Although, no, choice naman nila yun, mga kasombreros. Pero kasi, na kasi na maliwanag pa sa sikat ng araw yung relasyon ni Daniel Padilla at Kyla Estrada. Si Ma'am Catherine single, no, kasi nag-aantayan sila ni Alden. So sana naman ay yung Catherine fans, pero bahala na sila, no? Para basta magkaroon sila ng income, no, sa kanilang mga Facebook pages, mga kasombreros, kasi nagiging source of income na rin to ng mga no, ng mga vloggers, mga kasombreros, itong kanilang pagpo-post. So, I understand their part, pero sana ay huwag na lang, parang mag-shift na lang sila ng ibang ng ibang tawag dito, ng ibang tandem or ng love team. So, dapat sana ganun na. Pero wala, hindi natin kayang tawag dito, kontrolin ang kanilang mga pag-iisip at buhay, mga kasombreros. So actually, yan lamang sa ating Catherine items, no? Sana po ay pakyan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, and advanced Happy New Year po sa bawat isa. And again, wag na po tayong magpaputo kung gusto nating salubungin ang New Year ng may may ingay. Gumamit na lang tayo ng mga kaldero at takip ng kaldero at saka mga kawali, mga kasombreros, as alternative para walang iwas disgrasya. Imbis na masaya ang New Year, baka sa ospital ka pa dadatnan kasi nga naputukan ka, mga kasombreros. Alright, so sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, and Happy New Year, mga kasombreros and Cathinatics. Isang maligaya at isang binagong buhay ngayong bagong taon. Mag-New Year, mga kasombreros, kung kaya ang ating topic ay bagong taon din po related, mga kasombreros. Ang title natin ay Bagong Taon, Bagong Ikaw. Parati natin itong naririnig. Isaiah chapter 43 verses 18 through 19. Do not remember the former things. This is God speaking. Nor consider the things of old. Behold, I, God speaking, will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know? Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness, in rivers in the desert. Grabe na, pakita diba, kasombreros? Dahil New Year na nga, no, bagong taon, hindi po tayo naniniwala sa mga New Year's resolution. Huwag na po kayong gumawa. Ang gawin nyo na lang, ang basahin ninyo ay ang Biblia, mga kasombreros. Yun po yung pinaka
mabuti, pinaka the best, no, pinaka tapos the best pa mga kasembreros. So yun ang pinaka the best natin gawin ngayong New Year. Huwag na kayo maglista ng mga New Year's resolution kasi hindi naman talaga magkatotoo yan mga kasembreros. Maniwala ako sa maniwala ako sa inyo, 99% hindi po natin magagawa yung mga New Year's resolution na yan. So kasi wala silang kumaga pa self-driven or self-help lang siya mga kasembreros. You can remind yourself, no, by your New Year's resolutions, no, pero hindi kasi mababago, hindi matatransform, hindi ma-change ang isang tao mga kasus without the help of the Holy Spirit of God. That is why we need the Word of God, we need His guidance, we need His Holy Spirit, kailangan mag-prayer, may prayer time tayo, dumulog tayo sa Kanya kasi yun ang talaga ang pinakapag-asa natin mga kasembreros. Kung may kakilala kayong nagawa nila yung kanilang New Year's resolution last year, then it's fine, no? Talagang mabuti at saka mainam yun para sa kanila. Pero duda ako na may kakilala kayo na natupad nila yung kanilang New Year's resolution last January, no, 2025 mga kasembreros, or noong January 2025. So kung kaya ang pinakamainam talaga sa lahat, pinakamabisa, no, pinaka-effective ay ang salita ng Panginoon mga kasembreros. So parati natin naririnig ito. Yung iba talaga nagpapagupit kasi New Year na. So New Year, new look, no? May mga ganun na bagong taon, bagong cellphone, bagong taon, bagong bag, bagong taon, bagong hairdo, bagong taon, bagong hair salon, nagpapaganda, and so so marami, no? Ang mga tao mostly kapag bagong taon bumibili sila ng bagong gamit for themselves, no, mga kasembreros. Pero ang pinakamahalaga dito ay ang bagong ikaw, bagong ako, no, hindi lang ikaw kundi ako, tayong lahat mga kasembreros, bagong tayo. Pero yung pagbabago syempre sa mas mabuti, hindi na mabuti ka dati maging masama ka ngayon. So hindi ka bitter dati, magiging bitter ka ngayon 2026. So hindi po ganoon mga kasembreros. So doon tayo sa mabuti at beneficial mga kasembreros, ha. So si Lord dito ay nagsalita sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Okay, si Prophet Isaiah po ay isang lingkod ng Panginoon na kung saan sinasabi nga na dito sa mga Israelites at sa atin in general mga kasembreros na wag nating alalahanin yung mga nakalipas, okay? Yung mga former things mga kasembreros. Pero kapag tayo po ay talagang nalugmok at saka parati natin inaalala yung mga nakalipas, most of the time or mas beneficial at mas mainam kung alalahan natin yung mga kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, no? Hindi yung mga regrets, hindi yung mga failures, hindi yung mga mistakes, mga customers. So, pwede mo ring alalahanin yon, tapos gawin mong tama, no? Itama mo siya sa 2026. Pero not to the point naman na madidepress ka na dahil nga hindi ka makamove on doon sa mga nagawa mo last year, mga kasembreros. So, yun po, no, kailangan maging positive thinking. Mga kasembreros, ganun po ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Or consider the things of old, yung mga dati na, behold, I will do a new thing, kasi gagawa ang Diyos ng panibago. Parang yung isang wine, no, hindi mo siya po, yung lumang wine or lumang inumin or yung lumang gatas, kapag panis na yan, hindi mo siya pwedeng lagyan ulit para inumin mo, no, kundi tatanggalin mo yung lumang gatas sa baso para magkaroon ka ng panibagong gatas at healthier na gatas or healthier na inumin. So hindi mo pwedeng ihalo yung mga lumang bagay, especially kapag in-intake natin, kunwari mga inumin or kanin, kunwari yung kanin panis na, tapos haluan mo silang bagong kanin. So hindi, mga kasembreros, hindi pwede kasi baka magkaroon ka ng sakit sa tiyan, mga kasembreros. So parang ganun din po sa buhay natin. Yung mga dati nating ugali, yung habits natin na hindi maganda, so kalimutan na natin at tanggalin yun, kasi nga gagawa ang Panginoon ng panibagong mga victories, panibagong successes, panibagong kwento, no, panibagong chapter ngayong 2026. So kalimutan na natin yung 2025. Grabe, no? Parang nakita natin dito yung tao, yung buhay ng tao, yung edad ng tao, kasi tatanda na naman tayo. So nung bata tayo, gusto nating lumaki. Nung lumaki na tayo at saka naging 20s na, parang ayaw mo na maging 30s, ayaw maging 40s, mga kasembreros. Pero wala tayong magagawa, no? Life must move forward at saka yung ating edad, mga kasembreros. So sabi nito, shall you not know it, no? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. So grabe, no? Power ito, mga kasembreros, kasi ang Diyos natin ay
pwede siya, kung sabi niya, walang imposible sa kanya. Yun ang gusto niyang sabihin dito. Walang imposible sa akin. Lahat ay posible, no? Kaya kong gumawa ng highway sa gitna ng wilderness o sa gitna ng kagubatan, sa gitna ng jungle, at saka pwede niya or kaya niyang gawing or kaya niyang maglagay ng isang batis or ng isang ilog sa gitna ng disyerto. So, ganun siya ka-powerful. So, this one speaks about power, no? Na walang imposible sa Panginoon. When we read this verse, we are reminded of the grace and mercy that God extends to us. It is a gentle nudge to let go of any guilt, no? Yung nagigilty ka pa rin ba? Yung last year, guilty ka. Hanggang ngayon, 2026, dala-dala mo pa rin yung guilt mo na yun, mga kasimero. So, hindi po dapat ganoon. Shame or regrets that may weigh us down from our past mistakes. Forgetting the past makes room for God to work in our present and future. So, ano yun eh, parang pag hindi ka na nakagapos, para ka nakatali dun sa 2025, tapos hindi ka makakagawa ng panibago, hindi mo binibigyan ng space or room, mga kasembreros, ang Panginoong Diyos na makagawa siya ng mga bagong bagay sa buhay natin kapag tayo po ay nakakapit pa rin doon sa 2025 or sa past year, mga kasembreros. So we have to let go, no? Kung sabi nga sa kanta, let it go, mga kasembreros, na para tayo po or para ang Diyos natin ay makagawa ng panibagong mga tagumpay, panibagong good news, panibagong victories, and even kumbaga pa yung mga problema na malalagpasan, mga kasembreros, with the help and leading of our God. Forgetting the past makes room for God. So sabi niya, we cannot fully embrace God's new blessings if we are stuck in our past failures, just as a painter cannot create new masterpiece if they keep focusing on the old canvas. So para daw isang pintor, no, na hindi sila makafocus doon sa nasa harapan nila na sketch pad or ano man dyan na i-drawing nila, mga kasembreros, kung doon sila nakatitig sa kanilang sa kanilang lumang mga nagawa ng mga kasembreros. So kumaga pa, yung mata mo dapat ay nakafocus doon sa harapan mo, pero kung nandun ka nakafocus sa dati mong mga canvas or mga nagawa na, ay hindi ka makagawa ng panibagong masterpiece or drawing, mga kasembreros, or painting. God's call to forget the past is not to erase memories or experiences, but rather to release the negative hold they may have on us. It is an invitation to trust in His plan and His ability to transform our lives. When we let go of the past, we open ourselves up to receive the new beginnings and blessings that God has in store for us. So, hindi yun, kung sabi niya dito, hindi yun para burahin yung memorya natin, yung parang nakalimutan natin lahat na nangyari sa 2025. But yun nga, no, sabi dito ay para magbuksan or mag-open ng new opportunities, na mga bagong mga posibleng bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay if we obey and trust His process, mga kasembreros. Just like a caterpillar transforms into a butterfly, we are called to embrace the beauty of the new work that God is doing in us. So, yun po, no, parang isang caterpillar, yung sa cocoon. Pag hindi siya nakalabas din, mga kasembreros, ay hindi siya magkakaroon ng ganda, no? Hindi siya magiging butterfly, mga kasembreros, kapag nanatili siya doon sa loob ng kanyang cocoon, mga kasembreros. Consider a person who has recently experienced a significant loss or setback, feeling overwhelmed by the uncertainty of the future. This verse can serve as a beacon of hope and a reassurance, reminding them that God has a plan for renewal and a path forward even in the midst of their struggles. So, yun, no, kumbaga pa parang nasa gitna ka ng trials, so parang wala kang time na mag-move forward because you're still stuck, no? Kumbaga pa nag-glue, no, nanatili ka dun sa iyong tawag dito, sa iyong nakaraan, mga kasembreros. So parang gusto mong di ba yung bus minsan, kunwari may mga tawag dito, or sasakyan, kunwari may mga relative tayo na ayaw nating iwan. So, kung aalis na ang sasakyan, hindi ka pwedeng nasa bintana at saka kakapitan mo siya, no? Kasi nga aalis na yung sasakyan. So, dapat bibitawan mo siya para ikaw ay makaalis at makapunta sa destination na dapat mong puntahan, mga kasembreros. So, ganun po siya. Kasi kapag hinawakan mo siya, tapos sa labas siya, tapos ikaw ay paalis na yung sasakyan na sinasakyan mo, ay baka mahila mo siya, mga kasembreros, at magkaroon ng
disgrasya. So as simple as that mga kasambreros, no? So tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na mag-move forward. Kung mapaparang sa isang sasakyan, wala kang makikitang sasakyan sa highway na paatras kung pupunta sa destination. Talagang paabante yan mga kasambreros. So tayo, no, hindi tayo lumalakad ng paatras, kundi lumalakad tayo ng paharap mga kasambreros or moving forward para makarating tayo sa ating destination. So parang ganun lang din ang sinasabi ng Diyos sa atin mga kasambreros. So final thought natin, escape the chains of the past. So yung mga kadena ng ating nakaraan ay atin ng takasan or i-let go mga kasambreros. And dive into the fresh opportunities of unfolding before you, just like in the world of technology, constantly updating and innovating. Let us also adapt and evolve towards betterment. So, yung ating gagawin na ito ay hindi naman ito para sa ating, sa ating ikakalugi, no? Kundi para sa ating ikakabuti ito mga kasambreros. So, kung meron tayong mga hino-hold back pa, no, sa 2025, ay it's time for us to let go. No, let it go, let it go. So, ganun siya mga kasambreros. Alright, so bagong taon, bagong tayo mga kasambreros. Sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a spirit of newness ng pagbabago mga kasambreros as New Year comes. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.